Welcome to Learners Math TV. For our example number 1, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-add ng integers or signed numbers 2 plus 5. Okay, ang rules. When adding two positive integers, simply add the numbers together. So add lang natin yan, 2 plus 5. And the sum will be, of course, the positive integers. So that is equivalent to 7. For our example number 2 naman. Okay, ayan. Negative 2 plus a negative 5. So pareha siyang negative. Ano ang sabi sa rules? When adding two negative integers, again, add the numbers together. O i-add lang natin yan. But the sum will be a negative integers. Kaya negative 7 ang sagot dyan. Hindi pwedeng maging positive. Parang ganito lang yan. Dalawang pangit. Dinagdagan ko ng 5 pangit. Magkakaroon ba ako ng 7 maganda o 7 pogi? Siyempre, magkakaroon ako ng 7 mga pangit din. Ganun lang yon. Okay. Doon tayo sa example number 3. Okay. 2 plus a quantity negative 5. Sabi sa ating rules, kapag nag-add or when adding a positive integer and a negative integers, subtract the smaller absolute value from the larger absolute value. Pag sinabi nating absolute value, ang ibig sabihin niyan ay regardless of its sign. So, yung titignan lang natin yung number. So, regardless of that negative sign. So, ano mas malaki? 2 o 5? Diba? Ang malaki dyan ay 5. So, ang gagawin natin, yung 2, ito subtract natin from dun sa malaki. Magiging 5 minus 2. So, magiging negative 3. Bakit? Kasi sabi sa rules, the sum will have the sign of the number with the larger absolute value. So, mas malaki ang 5. At ang sign ng 5 ay negative. Kaya negative ang ating magiging final answer. That is negative 3. Kaya nga, kung babalik na rin naman natin, gagawin natin ang 2 ay negative at ang 5 ay positive, ang magiging sagot natin dyan ay positive 3. Bakit? Kasi ang 5 ay mas malaki at ang sign ng 5 sa situation na ito ay positive. Kaya siya ang nasunod sa ating final answer. Example number 4. 8 plus 6. Again, rule number 1. When adding two positive integers, simply add the numbers together. The sum will be a positive integer. So 8 plus 6 is equal to 14. Now, example number 5. Negative 8 plus the quantity negative 6. Rule number 2 yan. When adding two negative integers, again, add the numbers together. The sum will be a negative number. So a negative 8 plus a negative 6 is a negative 14. Next example. Okay, dito naman, 8 plus a negative 5. When adding positive integer and a negative integer, so positive, negative, gagawin natin, subtract the smaller absolute value. Alin ang smaller absolute value? Yan yung 5. So, subtract daw natin siya sa larger absolute value na 8. So, 8 minus 5. Tandaan, that is subtract. 8 minus 5 is equal to 3. Pero ang sabi, the sum will have the sign of the number with the larger absolute value. Ang larger ay 8. Kaya, ang ating sagot yan ay positive 3. Babalik na rin naman natin para natin makita. Okay, kung gawin naman natin, ang 8 ang negative at ang 5 ang positive. So your answer ay negative 3. Okay? 8 minus 5 is 3. But the larger absolute value, diba, has the sign of negative. Kaya, ang nasunod dito ay negative 3. Okay. So next example. Example number 7. 7 plus 12. Parehas lang naman sila positive. So 7 plus 12 is equal to 19. Example number 8. Parehas naman sila negative. Ang sabi sa rule number 2, kailangan natin silang i-add.
So magiging negative 80. So that would be our final answer. Papapahin lang natin ng kanilang common sign. Okay, example number 9. 13 plus negative 6. Magkaibang sign. Isang positive integer, isang negative integer. Kaya kailangan natin mag-subtract kasi magkaibang sign. Okay, so susubtract natin yung 6 mula dun sa 13. That is 13 minus 6. That is equivalent to 7. It must be a positive 7 kasi ang 13 is the larger as absolute value having the sign of a positive. So ngayon naman, paano kung negative 12 plus 4? Okay, so magiging 12 minus 4. That is equivalent to negative 8. Bakit negative? Kasi, ang sabi dyan, di ba? The sum will have the sign of the number with the larger absolute value. Larger is 12. Ang sign niya ay negative. Kaya, yun ang makikita natin sa ating final answer. Negative 8. O, galaw-galaw. Laging tandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.